Bago po natin simulan ng kwento, napapansin ko po kasi na marami tayong viewers pero hindi naman po sila nasusubscribe. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button. And once na nakasubscribe na po kayo, pakihit na rin po yung notification bell para pag nag-upload po ako, kayo po ang unang mano-notify. At kung hindi naman po kalabisan, pakilike na rin po yung kwento at pakicomment na rin po kung anong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw na to. And let me know na rin po kung tagasan kayo para alam ko kung tagasan ba ang karamihan ng nakikinig sa akin. Kung lahat ba nasa Pilipinas o may mga OFW ba tayong nakikinig sa akin. So tama na ang commercial, diretso na tayo sa kwento. Ang nakaraan. Easy. Maraming salamat sa lahat ha. Salamat naman saan? Dito. Kasi tinulungan mo ako makapag-move on. Drama mo. Wala yun. Ang bait mo pala, no? Ngayon lang to. Maya-maya lang salbahin na uli ako. Kaya enjoy mo na habang nakamabait mode pa ang utak ko. Baka biglang mag-take over na ang pagkasalbahe ko, mabugbog na kita sa kadramahan mo. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Tapos ako para akong siraulo na umiiyak tapos tumatawa. Ganyan na ang level ng aming pagiging magkaibigan ni Easy. Isang hapon habang nasa lawn ako ng apartment, nagmumuni-muni, nakikipagkwentuhan muli sa akin si RJ. Gusto ko na sanang paalisin siya o di kaya ipapasok na lang ako sa kwarto. Natatakot kasi ako na baka pag-isipan na naman kami ni Easy ng kung ano. Pero hindi ko magawa kasi mabait naman si RJ. Baka anong isipin niya sa akin nun kung gagawin ko yon. At iyon nga nangyari. Nadatnan kami ni Easy. Pero sa pagkakataon na yun ay nagulat ako. Imbis na dumiretso siya sa loob ng apartment at doon ako pagagalitan, umupo siya sa tabi namin. Nagkatinginan kami. Pati si RJ ay nakatingin na lang sa kanya. Pare, gusto ko lang malaman mo na boyfriend ko to ha. Ang biglang pagbasag ni Easy sa katahimikan. Sabay inakbayan din niya ako. Kitang-kita ko naman sa mga mata ni RJ ang pagkagulat. Ako man ay nagulat din at nagkatinginan lang kami. Talaga po? Kung ganun po, congratulations po sa inyo. Para sa naman ang congratulations na yan? Sa inyong dalawa po. Maswerte po kayo kay Kuya Jim dahil mabait po siya. Masipag at bagay na bagay po kayo. Pareho po kasi kayong gwapo eh. Maraming salamat. Kaya ngayong alam mo na gusto ko friend na lang kayo ha. Ano, okay ba tayo doon? Oo po naman po Kuya Easy. Friend lang naman po talaga kami ni Kuya Jim eh. Mabuti na yung malinaw at mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Halos hindi naman ako makapaniwala sa mga binitiwang salita ni Easy para kay RJ. Parang gusto kong magalit na kinikilig na hindi ko talaga maintindihan. Nang nasa loob na kami ng apartment, habang naghahain ako ng pagkain at nakaupo siya sa hapagkainan, doon ko siya kinausap. Grabe ka naman sa bata. Bakit naman grabe? Maganda na yung klaro. Anong klaro? Hindi naman totoo yung sinabi mo na mag-boyfriend tayo. Ang sabi ko naman sa kanya habang umupo na rin ako sa hapagkainan, nakaharap sa kanya. Tinitigan niya ako, yung titig na nakakaloko. Bakit? Gusto mo ba? Anong gusto? Gusto saan? Yung sinabi ko sa bata na magjowa tayo. Ang gusto mo yata totohanin ko eh. Sira ulo, wala akong sinabing ganyan ha. Kaya nga nainis ako sa sinabi mo sa bata. Nag-iimbento ka ng kwento. Sinabi ko naman yun para umiwas siya sa'yo. At bakit kailangan umiwas yung tao sa akin, Aber? Ang bait-bait ng tao, ginaganon mo. Iyon na nga mabait. Ikaw. Tsura nito? Ano akala mo sa akin, manyak? At saka di ba ayaw mo sa bakla? Ayaw mo ng kabaklaan, di ba? Bakit ngayon ganyan ang takbo ng isip mo? Ang dumi-dumi. Iyon na nga ang punto ko. Ayaw ko ng kabaklaan.
Hindi mo ba nakikita kung makatingin sa'yo yun? Parang lalamunin ka na ng buo. At kapag nakikipag-usap, akala mo lulunukin ang bunganga niya ang bunganga mo sa sobrang lapit. Eh kung may love sa'yo yun, eh di ba kabaklaan yun? Ganito, eh paano kung hindi makapag-concentrate iyon sa pag-aaral niya? Tapos matutong maglasing, magbisyo, tapos matukhang dahil sa pagmamahal niya sa'yo. O di kaya mapariwara ang buhay. Eh baka kung anong maisipan nun? Eh di ko patuloy ang magiging dahilan. Hindi ka ba makakonsensya nun? Ginagawan ko lang kayo ng pabor. Inilalayo ko lang kayong dalawa sa kapahamakan. So ang gusto mong palabasin, dapat pa pala ako magpasalamat sa iyo niyan. Naman! Ang maiksing sagot niya na ang porma ay tila naghahandang tumakbo na. Doon ako mabilis tumayo. Dumampot ako ng sandok mula sa kaldero na pinaglutuan ng kaldereta at papaluin na sana siya. Pero sing bilis ng kidlat siyang tumakbo. Naghabulan kami. Paikot-ikot sa loob ng kanyang apartment hanggang sumantong kami sa higaan. Mapapariwara pala ha, matukhang. Gusto mo taliang kita at ibitin kita patiwarik sa kisame? Ang sabi ko sa kanya habang magkatabi kami sa kanyang higaan habang hawak-hawak kong sandok at itinutok ko ang dulo nun sa mukha niya. Sige, tumawa ka pa at lalanding talaga sa noo mo itong sandok. At kapag tumama ang sandok mo sa noo ko, pupunasan mo ba ang sarsa ng kaldereta na didikit sa noo ko, ha? Doon naman ako natameme. Nagkatitigan kami. Sa aming posisyon na magkatabi at halos magdikit ng aming mga mukha. Para kaming nasa eksena ng teleserye na naka-close up pa ang mga mukha. Habang nasa ganun kaming eksena, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang kapugian. Iyon ang pinakaunang pagkakataon na tinitigan ko siya ng malapitan. Iyong halos 2 pulgada na lang ang pagitan ng aming mga mukha. At ang aming mga ilong ay isang hibla na lang ang buhok ang pagitan. At bago sumayad ang mga ito sa isa't isa, inikot ko ang aking paningin sa kabuuan ng kanyang mukha. Hindi ko maiwasang hindi mapahanga sa pagka-flawless nito. Makinis, matangos ang ilong, makakapal ang mga kilay, at ang kanyang mga mata ay mistulang nangaakit, nanunukso. Nanumbalik tuloy sa aking alaala ang naganap sa amin. Iyong mga biro niya, iyong paraan ng paglapit na parang masyadong malapit para sa isang simpleng tropa lang. Bigla akong natulala. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Maya-may dahan-dahan niyang inilingkis ang kanyang mga bisig sa aking katawan. Niyakap niya ako sabay bulong ng, Ano? Iampas mo na ba sa akin noong sandok? ang paghahamon niya. Pero hindi ko siya pinansin. Alam mo, mas maganda kumain na tayo. Baka kasi lumamig na yung mga pagkain na niluto ko doon sa kusina. Ang sabi ko sa kanya na tila ba walang nangyaring sweet na moments sa amin. Tumayo naman na ako at tinumbok ang pinto ng kanyang kwarto para pumunta na sa kusina. Pareho na kaming nakaupo sa hapagkainan at nagsimula ng sumubo ng pagkain nang bigla naman siyang tumayo at pumasok sa kwarto. Narinig ko na lang ang tunog ng isang kanta mula sa speaker na nakakabit mula sa kanyang mini component na nasa kwarto niya. Matapos nun ay bumalik muli siya sa kanyang inuupuan at nagsimula na muling kumain. Luma na ang kanta ngayon at kagaya ng mga kanta, ang dating nila sa akin ay isang musika lamang na nakakapagpatanggal ng stress, nakakapagpagaan ng mga dinadala. Hindi masyadong mahalaga sa akin ang mensahe ng kanta, kundi doon ako humahanga sa ganda ng pagkakagawa ng tono, ng mood, ng ritmo at ng harmony nito. Pero sa pagkakataong iyon ay tila isang sibat na tumusok sa aking puso ang mga liriko. Teka, anong pamagat niyan? What If We Fall in Love by Sheena Easton at kaduwit niya dyan si Eugene Wilde. Theme song yun ng girlfriend mo? Hoy, di ah. O bakit mo pinatugtog? Wala lang. May naalala lang ako. Anong naalala mo? Ano nga ba yung naalala ko? Ay, sorry. Hindi ko na pala maalala. Sira ulo. Hindi ka nakakatawa ha? At least napansin. Bumenta pa rin. Sino naman kayong bumili?
Dami mong tanong, basta gusto ko yung kantang yan. Para sa atin. Doon na talaga tumaas muli ang boses ko. Halatang nangiinis talaga siya. Theme song daw namin. Uy, lokohin mo ang lelang mo. Eh bakit ang title ay What If We Fall in Love? Mamin ka nga. Ikaw yata yung bakla dyan eh. Kaya nga what if, di ba? What if? Ang malakas na sagot niyang nag-aastang siga at kunwari ay nagbabaga ang mga matang nakatingin sa akin. Bagamat ang bibig niya ay mistulang bibigay para sa isang malakas na tawa. At ako pa talagang bakla ha? Ako pa talaga. In fairness naman sa kanya, sobrang cute ng kanya mga mata at bibig na naggagalit-galitan. Hindi ko maiwasang hindi matawa sa ayos niya. Sino bang bakla sa atin ha? Kailangan naman ako. Itong tatandaan mo ha. Kapag may narinig akong nagsasabing bakla ako, bobugbugin ko talaga. Kitang-kita ko naman sa mukha niya ang pagpipigil ng kanyang tawa. Tinatakpan niya ng kanyang mga kamay ang bibig niya at yumuko upang hindi ko makita ang bibig niya na halos puputok para sa isang tawa. Wala pare. Wala magsasabi sa yung bakla dito. Pareho tayong lalaki dito. Tunay na lalaki. Nang matapos na kaming kumain ay niyaya niya ako mag-inuman. Siyempre siya na naman ang taya. Kaya ano bang magagawa ko? Ang siste. Maraming alak na naman ang binili niya. At ewan ko ba kung sinasadya niya bang malasing ulit siya. At sa sobrang kalasingan na naman niya, ayun nagsuka na naman siya. At kagaya ng huli naming inuman, nang malasing siya, muli kaming nauwi sa isang sitwasyon na naglapit sa amin ng higit pa sa pagiging magkaibigan. Kinabukasan, kagaya rin ng dati, nagkunwari akong wala lang, parang walang naganap. Pero sa loob-loob ko, dala ko pa rin ang bigat at saya ng mga sandaling iyon. Siya naman, tila ganun din. Simple lang ang kilos. Walang bahid ng anumang pagbabago na para bang wala talagang naganap. Dahil doon, lalo akong nalito. Sinasadya ba niyang maglasing-lasingan? May gusto ba siyang iparating sa mga biro o kanta kagaya ng What If We Fall in Love na palagi niyang binabanggit sa akin? Hindi ko alam kung alam ba niya ang bigat ng mga pinaparamdam niya sa akin o pinaglalaruan niya lang ako. Kung minsan naiisip ko rin, baka naman hindi niya talaga ramdam ang lahat ng ito at ako lang ang nagbibigay ng motibo. Pero paano ko ipapaliwanag ang mga pulseras na binili niya para sa aming dalawa? Bakit may mga ganong effort kung wala naman siyang ibig sabihin doon? Lalong bumigat ang kalooban ko. Gusto ko nang sumukot umamin. Sabihin sa kanya na may nararamdaman na ako na hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Pero may takot at guilty na baka masira ang samahan namin. Kaya naisip ko, kapag nagkaroon ulit ng pagkakataon na mag-inuman kami at siya mismo ang magbukas ng pinto para maging totoo ako, doon ko na lang ilalabas ang lahat ng laman ng puso ko. Itutuloy. Abangan sa episode 5. Nasaan ang girlfriend mo? Umuwi na. Hinatid ko na sa terminal. Hindi naman talaga yun natutulog sa apartment ko. Kahit gabing-gabi na basta may bus na masasakyan pa, uwi pa rin yun sa kanila. Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi akalain na naroon kayo sa loob eh. Akala ko ikaw lang mag-isang nandun. Okay lang yun. Ako nga dapat na mag-sorry sa'yo eh. Bakit ka naman magsusorry? Kasi hindi kita natimbrihan na darating siya. Ano ka ba, wala yun? Siyempre, girlfriend mo siya at apartment mo naman yun. Kaya kahit anong oras ay pwede naman siyang pumunta na hindi mo naman kailangan magpaalam sa akin. Alam ko naman yun, pero siyempre, bilang roommate ko, dapat mo ring malaman, di ba? Bago po ako tuloy magpaalam, gusto ko po muna magpasalamat kay Sir Michael sa pagbibigay ng chance na mabigyang buhay ang kanyang mga obra o ang kanyang obra na to na pinamagatang Roommates. Maraming salamat, sir. Isang malaking karangalan po ang mabigyang buhay ang mga kwento nyo o magbigay buhay bilang audio version ng mga obra ninyo. At pupromote ko po uli yung aking membership. Ang isa po sa perks nun ay ang mga uncut version po ng kwentong ito. Kung maririnig nyo po yung mga uncut version po ng kwentong ito ay napakasisling-sisig po talaga. Kaya po pag nagpa-member po kayo,
maririnig niyo po o bibigyan ko po kayo ng access do sa drive ko kung nasan po yung mga uncut version ng kwentong ito. So all you have to do is mag-join lang po kayo sa membership. I-click nyo lang po yung join sa tabi po ng subscribe button. Pumunta po kayo sa home ng YouTube channel ko or sa mga kwento po nito sa tabi po niya nung subscribe button mismo. Join po, nakalagay po doon. Then follow nyo lang po yung instruction kung paano mag-join. Malaking tulong na rin po yan para po ma-maintain po natin yung channel natin kasi dyan po ako kumukuha ng pang-avail na mga tools or ng subscription para sa mga tools na ginagamit ko for editing and recording. And bago po tayo magkalimutan, gusto ko lamang po magpasalamat sa mga nag-avail na ng membership. Sina Sir Ramesis Lao, Roel Mariano, Din Uno, Russell Fabila, Miggy Abrojena, Mario Nistal Jr. at Tobin Darren. Since yung ilan po sa inyo ay meron na pong access sa aking drive, baka naman po pwedeng mag-comment kayo sa mga nasaksihan nyo sa aking drive na mga uncut version. Okay po ba yung mga kwento doon? Doon po kayo mag-comment mismo sa conservative version ng kwentong uncut na nasaksihan ninyo. Ipag-compare nyo po kung anong pagkakaiba. At doon po sa mga member ko na hindi pa po nagbibigay sa akin o hindi pa po nag-PPM sa akin ng kanilang Gmail account, paki-PM na rin po ako para mabigyan ko po kayo ng access. And bawat po na mag-upload ako ng mga next episode, magpo-post po ako ng only member para po ma-update kayo kung naglagay na po ako sa drive ng next episode po ng kwento. Kasi po kayo ang una makakarinig nun bago po talaga siya i-public. And once again, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button. Paki-like na rin po. Mag-comment na rin po kayo kung ano masasabi niyo sa kwento. Dahil po kasi pag nag-comment kayo at nag-like kayo sa kwento ay malaking bagay po yun para mas malayo pang marating ng kwento nating ito. Once again, this is Kuya Dax. Kita-kinig po tayo sa susunod na episode ng kwentong ito. Bye-bye!